Baka magka-revolusyon sa Cagayan. Unfair. Eh kung paalis kayo ng mga Chinese dito na wala namang ASEAN. Ayan, lumabas na nga ang decision or final na decision ng COMELEC na disqualification laban kay Cagayan Province Governor Raul Mamba. At yan po ay resulta ng reklamo laban sa kanya na umano'y ginamit niya ang public fund para sa kanyang personal na interes. At yun po umano ay vying kung baga ang ayuda ay ginamit niya umano advantage sa kanyang pagtakbo bilang gobernador sapagkat siya ay incumbent nga noong nakaraang eleksyon. Nireklamo po yan ng kanyang katunggali na pamilya Lara. At ngayon mga kababayan po natin, dahil disqualify, ibig sabihin ay sinibak po sa pagkagobernador itong si Gobernador Mamba. So hindi natin alam kung may motion pa ba ito na kailangan o posible ba na makabalik siya sa posisyon. So hindi natin alam kung ano pa ang kahihinatnan nito. Pero sa ngayon, ang Vice Governor na si Melvin Vargas Jr., siya muna ang nakaupo as temporary or takeover sa posisyon po ni Gobernador Mamba. At matagal-tagal din po ang proseso mga kababayan po natin ay sapagkat ang unang desisyon po ng COMELEC ay walang sapat na basihan para i-disqualify itong si Gobernador Mamba at unang sinabi ng COMELEC na hindi nga sapat itong reklamo na umano'y ginamit ang public funds para sa kanyang pagtakbo. Kaya ang rason nga na nanalo ito sa pagkagobernador. Pero nag-file sa Supreme Court itong pamilya Lara at yun nga naglabas ng desisyon po mga kababayan po natin ang Supreme Court na umano'y kailangan na magdesisyon ng COMELEC patungkol sa disqualification ni Gobernador Mamba. Pero ang tinitingnan po mga kababayan ng ilang taga-suporta ni Gobernador Mamba, ito umano ay dahil sa sunod-sunod na issue na pinupukol sa kanya. Una, ang pagdami umano nitong mga Chinese student sa kanyang nasasakupan at sinasabing posible umano sila ay espiya nitong bansang China at ang iba naman ay sinasabing napag-initan ito dahil nga umano sa pagkontra niya sa pagpapatayo nitong EDCA site sa kanyang probinsya mga kababayan po natin. At kaugnay naman po sa pagdami nitong Chinese student sa kanyang lugar na ngayon ay gustong paimbestigahan ni Congressman Lara na alam po natin na si Congressman Lara ay isa sa mortal na kalaban ni Gobernador Mamba diyan sa Cagayan Province sa kanilang probinsya. So ngayon gusto ito paimbestigahan kasi mukhang may anomalya o mano at mukhang nagagamit nga itong mga estudyante para sa ng China, propaganda ng China. So itong balita mga kabayan. Baka magka-revolusyon sa Cagayan. Ito ang sagot ni Governor Manuel Mamba tungkol sa isyong kinakaharap ng mga private university sa Tugigaraw. Seryoso kasi si Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara na dinggin sa Kamara ang posibleng pagpapasara umano sa mga eskwelahan dahil sa pagdami ng Chinese students sa Tugigaraw at diploma for sale. Sabi ni Mamba, posible itong mag-boomerang sa bansa. So that's so unfair. Eh kung paalis kayo ng mga Chinese dito na wala namang ASEAN, mamaya paalisin yung mga nasa Hong Kong na Pilipino, nasa Macau na Pilipino. Itinuturing kasi ni Congressman Jojo Lara na alarming ang mga Chinese exchange students at makikita silang nagkalat sa Tugigaraw. Linggo ng gabi puno ng tao sa isang night market sa Tugigaraw. Sa mga ganitong pagkakataon daw kasi makikita mga Chinese national. Very alarming na kasi dito ang nangyari na all over makikita mo may mga Chinese students dito no, na pag tuwing may papasukan daw na mga establishment dito, may mga makikita ka. Early Chinese daw ang nag-enroll, about 4,600 nga ang sinasabi nila. Hello po! Ala! Nay! Nay! Maraming estudyanteng Pinoy pero bukod sa dalawang chinitong kabataan, wala kaming nakitang iba pang Chinese student na nakikinood din ng concert ng gabing yon. So, yun pala, mga kababayan po natin, wala naman palang mga Chinese umano na gumagala-gala. Kabaliktaran ang sinasabi ni Congressman Lara na umano'y maraming Chinese nga na gumagala diyan sa Cagayan Province. So, posible rin naman at dahil mainit nga ang issue, posibleng hindi sila lumalabas dahil nagkakaroon na nga ng investigation patungkol sa pagdami nitong mga Chinese. At yan po ay dinideny naman ni Gobernador Mamba.
investigation na ito sa House of Representatives na sinusulong ngayon ni Congressman Lara, mga kabayan, ay posibleng may halo na namang pamumulitika. Report na nilabas ng NBI, higit 1,500 ng Chinese exchange students lang ang nabigyan ng student visa ng Bureau of Immigration. Lagpas 400 na nag-aaral dito, habang higit 1,000 Chinese student naman ang nag-avail ng distance learning program at wala sa Tugigaraw. So marami difference So nasa 2,500 po ang difference, mga kababayan po natin, dahil ang sabi ay nasa 4,000. So ito 1,500 lang pala ang nasa record nitong Bureau of Immigration. So kung totoo yan na marami umano ng Chinese, ibig sabihin fake pala mga kababayan po natin yung mga Chinese diyan. Nasasaktan ngayon ang Commission on Higher Education Region 2. Sabi ng CHED, walang foreign students na naka-enroll sa mga state universities sa Tugigaraw, pero meron sa St. Paul University of the Philippines na bahagi ng internationalization program ng mga paaralan na matagal na rin palang ginagawa rito. Kung tutuusin, education tourism ang isa sa pinagkakakitaan ngayon ng probinsya ng Cagayan. Mas magandang araw ito sa mga regular tourists dahil mas matagal na nanatili sa kanilang lugar ang mga banyagang estudyante. So, ibig sabihin, isa po yan sa bumubuhay ngayon dyan sa Tugigaraw, sa Cagayan Province, itong pagdami nitong Chinese students sa kanilang lugar. So, nakakatulong naman sa ekonomiya. Actually, mga kababayan po natin, kung talaga nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa, bakit pa natin sila pag-iinitan kung wala naman silang kinalaman sa umano'y posibleng pag-espiya sa ating bansa? Kung pumupunta mo yung napakaswerte namin, di ba? Excited kami, lalo ng mga estudyante na tourista na hindi mag-stay na dalawa na ito, 4 na araw. You stay dito for months or even years. You study. Noong nakaraan pa ito napansin ng lokal na pamahalaan. Bago pa magka-issue, nag-request na sila sa PNP na ma-profile ang mga dayuhang estudyante. Pero walang reported untoward incidents na kinasangkutan ng mga estudyante. Wala rin kahit ni isang blotter report ang mga dayuhan. Wala po talaga kaming recorded na illegal activities or alarming activities o suspicious activities ng mga Chinese nationals na nandito po sa area. Nasa meeting pa ang So yan naman pala mga kababayan po natin, wala naman palang nakita or napatunayan itong pulis mismo dyan sa Cagayan Province base sa kanilang investigation na may mga kinalaman sa issue ng pag-iispiya, pagtitiktik sa ating bansa. Itong mga estudyanteng Chinese. So palagay ko ito ay pinapalaki lamang ni Congressman Lara. Siguro dahil sa kanilang political issue na rin diyan sa Cagayan. Ang sabi nga ng ilang kongresista, sana ay hindi ito magamit sa pamumulitika. Ang natandaan ko na nagsabi niyan ay si Senator Coco Pimentel dahil alam niya na mainit din umano ang issue ng politika diyan sa Cagayan Province. So